Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 42 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang Wild Tempest ay nasa isang matinding labanan laban sa Garm at ang hukbo nitong mga kalansay na kabalyero. Isang sagupaan na sumusubok sa kanilang lakas at pagkakaisa bilang koponan. Si Noel, ang taktikong pinuno ng grupo, ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang kakayahang exorcism, isang makapangyarihang abilidad na kayang maglaho ng undead na kalaban kung pareho sila ng ranggo o mas mababa. Sa kabila ng lakas ng kanyang kakayahan, napakarami ng mga kalaban, at mabilis na naging magulo ang labanan. Kinuha ni Noel ang pamumuno at nagbigay ng malinaw na utos. Si Kouga ang inatasang linisin ang mas mahihinang kalaban gamit ang Oka Kuroizaki. Si Leon ang naatasang tapusin ang mas malalakas na kalaban gamit ang Divine Impact, at si Alma ang maghahabol at tatapos sa natitirang banta. Sumunod ang grupo at matagumpay nilang nawasak ang unang alon ng mga kalaban. Ngunit habang lumalamang na sila, biglang umatungal ang Garm at muling tinawag ang kanyang hukbo ng kalansay. Bagamat naiinis, nananatiling determinado si Noel. Naaalala niya ang kakaibang kakayahan ng mga Garm. Ang kakayahang walang hanggang tumawag at magkontrol ng mga kalansay na kabalyero basta't hindi naubos ang kanilang magic power. Napagtanto niya na hindi nila kayang lampasan ang Garm sa tagalan, kaya't napagpasyahan niyang ang tanging paraan para manalo ay ang madaliin ang pagkatalo nito bago pa ito makapagresumon muli ng hukbo. Habang mas pinalakas na mga kalansay ang lumalaban sa kanyang koponan, muling sinubukan ni Noel ang exorcism, ngunit mas kaunti na ang nawasak sa pagkakataong ito, na nagpapakita ng pagtaas ng kakayahan ng mga kalaban. Agad niyang binago ang taktika, inutusang guluhin ni Kouga ang hanay ng mga kalansay. Suportahan ni Leon si Kouga, at si Alma naman ang sumugod ng direkta sa Garm, ang tanging miyembro ng koponan na may kakayahang lumapit dito. Inactivate ni Alma ang kanyang assassin skill na Axel Duodecopole, na lubos na nagpapalakas ng kanyang bilis at lakas. Gayunpaman, kahit nasa pinakamataas niyang kakayahan, hindi niya magawang tamaan ang Garm. Habang pinagmamasdan ni Noel ang kilos ng Garm, napagtanto niya na ang sobrang taas na antas ng utak nito ang dahilan kung bakit nito kayang hulaan ang bawat atake nang may kahangahangang katumpakan. Halos parang pareho sila ng kakayahang taktikal, ngunit mas advanced ito. Sa kabila ng lakas ng Garm, hindi ito gumaganti ng atake, at puro iwas lamang. Nalaman ni Noel na ang diskarte ng Garm ay bunga ng isang puro at mabisang mentalidad ng isang mangangaso. Iniisip nito na mas mabuting pagurin muna ang mga kalaban bago ito umatake. Sa ganitong paraan, lumilinaw na ang kasalukuyang plano nila ay walang epekto. Dahil sa desperadong sitwasyon, nagplano si Noel ng isang mapanganib na taktika. Inutusan niya sina Kouga at Alma na protektahan si Leon habang naghahanda itong gamitin ang Seraphim Blade, ang pinakamalakas na kakayahan ng isang knight. Nagdalawang isip si Leon, ipinaalala kay Noel na ubos ang kanyang magic power sa paggamit ng Seraphim Blade, kaya't wala na siyang magagawang proteksyon o pagpapagaling pagkatapos. Ang plano ay isang sugal, kung mabigo, magiging lubos silang vulnerable. Ngunit, itinulak ni Noel na magpatuloy, sinasabing wala na silang ibang pagpipilian dahil sa papalalang kalagayan. Sa wakas, sumunod si Leon at nagsimulang maghanda, habang ang iba ay matapang na dumepensa laban sa mga kalansay. Habang papalapit ang pag-atake ni Leon, patuloy na nilalabanan ni Kouga at Alma ang Garm at ang mga alagad nito upang bigyan si Leon ng sapat na oras. Sa huli, pinalabas ni Leon ang Seraphim Blade sa isang nakamamanghang pagsabog ng enerhiya na nagpayanig sa buong labanan. Habang natigil ang lahat, naghanda ang koponan sa magiging resulta ng kanilang lahat-lahat na sugal. Umaasang ito na ang magpapabagsak sa tila walang talong Garm, at dito nagtatapos ang chapter 42 ng The Most Notorious Talker. Gusto niyo ba ng chapter 43? Comment down below. Shout out nga pala'y kay Roberto Tevs Wipito XM. Maraming salamat.